God first morning po. God first morning mga kapatid. Good morning po. Good Ayan. morning. Morning. Ayan. Pwede ko po bang marinig mga Good kapatid morning ang inyong po. boses? Good morning sa ating lahat. Morning. Okay. Ayan. Isang mapagpalang umaga mga kapatid at purihin natin ang ating Panginoon sa umagang ito. At napakabuti niya sapagkat tayo kanyang ginising no po na taglay ay yung kalusugan ng ating pangatawan. Ayan. At sa umagang ito, of course, bago mag-umpisa o bago lumaon ang ating maghapon, napakahalaga na unahin po natin ang ating Panginoon at buksan ang ating mga puso't kaisipan sa kanyang mga salita upang hindi lang tayo maging pagpalain din tayo mga kapatid ng ating Panginoon. No po? So mga kapatid, please share yung ating live. Punta po kayo sa ating CLPM Daily Spiritual Empowerment at paki-share po yung ating live doon para hindi lang po tayo makinabang kundi yung ating mga kapatid po. At paki-share din po sa inyong mga chat group ang link ng ating Zoom para marami pong makapasok po sa ating Daily Spiritual Empowerment. Ayan. Sa ating Facebook po ngayon ay may 40 na po tayo, no? At sabi po ni Sister Marilyn, si Ma Frank, happy God first morning. Yan, good morning. Then doon po kay Sister Ruby Africano at kay Sister Liz Managbanag. Yan, good morning po sa inyong mga kapatid at good morning sa atin dito sa Zoom. 55 participants na po tayo, no? Bilis. So, i-add lang natin mga kapatid, mag-add, mag-share. Yun lang po kinakailangan natin. At dadami po tayo. Okay, so bago tayo magpatuloy mga kapatid ko sa umagang ito, tayo po muna ay mananalangin, okay? So let us pray. Amang banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinapasalamatan po namin kayo sapagkat kami po inyong ginising ngayon na taglay ang kalusugan ng aming mga pangatawan. At salamat sapagkat binigyan niyo naman po kami ng pagkakataon na mabuksan ang inyong mga salita na siyang magbibigay sa amin ng pag-asa, ng kalakasan, upang patuloy kaming makalakad sa mundong ito na dala po ang magandang pabalita at liwanag sa mga taong nakasalamuha po namin. At ganoon din po upang ang aming spiritualidad ay lumakas at maging matatag hanggang sa inyong ikalawang pagparito. Pagpalain niyo po ang may mga bahagi sa umaga ito at ang banal na spirito ang siyang manguna sa amin sa pangalan po ni Jesus. Amen. So ngayon po mga kapatid sa ating pagpapatuloy ay tayo po ay dadako sa ating Bible reading. Yan. Okay. May nakasign po sa Bible reading ngayon. Kasi kung ano po ay pwede ako naman po magbasa. Meron po ba? Alright. Okay. Sige. Okay. So ako na lang mga kapatid siguro. Tama po ba may naka-assign kasi ayan. Sige po, magbasa po tayo ngayon. Okay. Ang ating devotional Bible reading sa umaga ito mga kapatid ay matatagpuan sa 2 Samuel chapter 5. Ayan po, 2 Samuel chapter 5. Si David ay ginawang hari ng Israel at Juda. Babasahin ko mga kapatid. Pagkatapos ay pumaroon ang lahat ng mga lipi ng Israel kay David sa Hebron na nagsabi, kami ay iyong buto at laman. Sa nakaraang panahon nang si Saul ay hari sa amin, ikaw ang nangunguna at nagdadala sa Israel. Sinabi ng Panginoon sa iyo, ikaw ay magiging pastol ng aking bayang Israel at ikaw ay magiging pinuno sa Israel. Kaya't pumunta ang lahat ng matatanda sa Israel sa hari na nasa Hebron at si Haring David ay nakipagtipan sa kanila sa Hebron sa harap ng Panginoon at kanilang binuhusan ng langis David bilang hari sa Israel. Si David ay 30 taong gulang nang siya ay nagsimulang maghari at siya ay nagharing 40 taon. Sa Hebron ay naghari siya sa Huda ng 7 taon at 6 na buwan at sa Jerusalem ay naghari siya ng 33 taon sa buong Israel at Huda. Ang hari at ang kanyang mga tauhan ay pumunta sa Jerusalem
laban sa mga Jebuseo na nanirahan sa lupain na nagsabi kay David, "Hindi ka makakapasok dito, kundi ang mga bulag at pilay ang hadlang sa iyo." Na iniisip si David ay hindi makakapasok dito. Gayon may sinakop ni David ang kuta ng Zion na siyang lungsod ni David. Sinabi ni David ng araw na iyon, sino mang sumalakay sa mga Jebuseo ay umakyat siya sa inaagusa ng tubig upang salakayin ang pilay at ang bulag na kinapupuotan ng kaluluwa ni David. Kaya't kanilang sinabi, ang mga bulag at pilay ay hindi makakapasok sa bahay. Nanirahan si David sa kuta na tinatawag itong lungsod ni David at itinayo ni David ang lungsod sa palibot mula sa Milo hanggang sa loob. Si David ay dumakila sapagkat ang Panginoon, ang Diyos na mahukbo ay kasama niya. Si Hiram na hari sa Tiro ay nagpadala kay David ng mga sugo, ng mga puno ng sedro, mga karpintero at mga kantero at ipinagtayo ng bahay si David. Nabatid ni David na itinalaga siya ng Panginoon bilang hari ng Israel at kanyang itinaas ang kanyang kaharian alang-alang sa kanyang bayang Israel. Kumuha pa si David ng mga asawang lingkod at sa mga asawa sa Jerusalem pagkagaling niya sa Hebron at may mga ipinanganak pang mga lalaki at babae kay David. Ito ang mga pangalan ng mga ipinanganak sa kanya sa Jerusalem: si Samoa, Sobab, Nathan, Solomon, Ebhar, Elisowa, Nefeg, Japhia, Elisama, Eliada at Eliferet. Nang mabalitaan ng mga Pilisteo na si David ay tinalagang hari sa Israel, ang lahat ng mga Pilisteo ay umahon upang hanapin si David. Ngunit ito ay nabalitaan ni David at siya ay pumunta sa kuta. Ang mga Pilisteo ay dumating at kumalat sa libis ng Rephaim. Sumangguni si David sa Panginoon, "Ahon ba ako laban sa mga Pilisteo? Ibibigay mo ba sila sa aking kamay?" Sinabi ng Panginoon kay David, "Umahon ka sapagkat tunay na aking ibibigay ang mga Pilisteo sa iyong kamay." Dumating si David sa Baal Perazaim at sila'y ginapi doon ni David. Kanyang sinabi, "Winasak ng Panginoon ang aking mga kaaway sa harap ko gaya ng umaapaw na baha. Kaya't ang pangalan ng dakong iyon ay tinawag na Baal Perazim." Doon ay iniwan ng mga Pilisteo ang kanilang mga Diyos-Diyosan at tinangay ni David at ng kanya mga tauhan ang mga iyon. Muling umahon ang mga Pilisteo at kumalat sa libis ng Rephaim. Nang sumangguni si David sa Panginoon ay kanyang sinabi, "Huwag kang aahon, liligid ka sa likuran nila at ikaw ay sasalakay sa kanila sa tapat ng puno ng balsamo. Sapagkat iyong narinig ang yabag ng lakad sa mga dulo ng mga puno ng balsamo, lumusob ka agad sapagkat lumabas na ang Panginoon sa harap mo upang lupigin ang hukbo ng Pilisteo." Gayon ang ginawa ni David, gaya ng iniutos ng Panginoon sa kanya at tinalo niya ang mga Pilisteo mula sa Geba hanggang sa dumating sa Gezer. So yun mga kapatid ang ating Bible reading sa umagang ito. Amen po. At ngayon ay dadako na po tayo sa mga reflection po ng ating mga kapatid kasama manggagawa na si Pastor Rudy Vargas at si Pastor Jerry Godon. Okay? So mga kapatid ay pagkaloob na po natin sa kanila ang panahon. Pwede po bang marinig ang inyong amen sa ating Bible reading? Amen po? Amen. Alright, so atin na po silang pakinggan ng ating mga magbibigay po ng reflection. Amen. Amen po mga kapatid. Sige, sige. Si Brother Jordan ba? O sige. Si Pastor Jordan, sige. Sige po. Ako po mga kapatid ay natutuwa at ako po'y makapagbibigay kahit pa paano sa atin pong reflection dito sa atin pong pinag-aaralan. Isa po itong
pribilehiyo upang i-share mga kapatid ang kabutihan ng ating Panginoon. Alam niyo po, ang nakita ko lang po dito habang binabasa ko kasi nakita ko po doon na sabi po ni Pastor John ay magbigay daw po ako ng reflection doon po sa ating pong pag-aaralan ngayon, mga kapatid, sa ating pong binasa ng ating kapatid. Ano po? Dito po may nakita po ako na hindi ko lang din po alam kung ganoon din po kalalim yung sa akin. Pero dito po mga kapatid, may nakita po ako dito na sinabi po ni David sa 13 to 25. Makita po natin dito mga kapatid lahat ng tagumpay na na dumating sa kay David ay ang presensya po ng ating Panginoon ay hindi po nawawala. Sa bawat panukala ni David mga kapatid, meron pong tatlong punto dito mga kapatid na gusto ko ma-share sa inyo sa reflection po dito. Ang nangyari po kay David mga kapatid, he start with God at everything na lahat po ng kanya pong ginagawa, lahat ng kanyang panukala, dahilan po sa kanyang pagiging ng success niya, ay siya po ay nagsisimula na iunahin ang Diyos sa kanyang buhay. Start with God, mga kapatid. Kaya po, ako po naniniwala na si David po ay mayroon ding tinatawag na God first morning bago po siya manalo. Pangalawa, hindi lamang po siya nagsisimula sa Diyos, kundi siya po ay nag-i-stay sa Diyos. Ang galing ng kanya pong mga karanasan dito. At pangatlo, dito po sa pinakahuling bersikulo mga kapatid, hanggang sa katapusan ng kanyang laban, siya ay nandun po sa pa rin ng Diyos, naka-align pa rin po, end with God. Kaya po mga kapatid, ang nakita po ngayong umaga, para po sa success, para po sa kabutihan natin, para ang ating Panginoong Diyos ay makagawa ng maayos sa ating mga buhay bilang mga misyonary, kailangan na tayo ay mag-start with God. Pangalawa po, stay with God and end with God. Kaya po ito ang pinakamaganda nating ginagawa sa umagang ito, ay magiging maayos din po at magiging matagumpay tayo mga kapatid ng mga manggagawa kapag tayo nag-start with God. Pangalawa, kapag tayo nag-stay with God. At pag natapos tayo end with God, mga kapatid. Kasi lahat po ng tagumpay ni David that time ay isinasangguni niya ang lahat sa ating Panginoon. Di ba po ba mga kapatid na napakaganda rin na mangyari din kung ano po yung ikinabubuhay ni David. Maari po na mas maganda rin po mga kapatid na ganoon din po yung ating paglakad sapagkat yung nagpapanalo, nagbigay ng lahat ng karangyang buhay kay David, bagaman hindi ganun tayo karangya kagaya ni David, pero ang paniniwala at ang mga bagay na ginawa ni David ay kagaya din po natin dahil tayo po ay isang Diyos ang pinaglilingkuran kagaya po niya. So yun lamang po mga kapatid, sa ngayon ang atin pong maibabahagi, kung yung pong ibang mga kapatid natin ay meron pa dyan. Amen. Amen. Thank you very much, Brother Jordan. Punta naman po tayo kay kay Pastor Rudy. Ayan. So napakagandang reflection na binigay po sa atin. Yan, pakinggan naman po natin ang ating kasama. Sige po. And good first morning po, Pastor. Ayan. So, ang akin lang po nga nakita ko dito mga kapatid, napakaganda ho ang plano ho ng Panginoon sa bawat buhay ho natin. Meron lang po akong 5 na dapat ho natin na pagtuunan pansin ho dito na leksyon sa kung paano ho pinagpala ng Diyos ang buhay ho ni David. Minsan sa buhay ho natin, hindi po natin na-appreciate mga maliit lang ho ng mga pagpapala, hindi ho natin na-appreciate. Minsan kung may pagpapala pa ay magreklamo kasi kaunti lang, maliit lang ng mga pagpapala, di ba?
But every blessings, lalo na po ang syempre po ang breath of life, no, galing sa Panginoon, we need to appreciate that always, every day ho mga kapatid, no. Meron ho ditong 5 ho mga kapatid, sabi po akin po na notes po dito. Yung una-una po ang 12 tribes, ano po, na kung saan ay yung dinili nila, ano po, yung accept, yung pagtanggap po, no, sa kay David bilang chosen king, no, Israel ho mga kapatid, ano po. At yun ho, at ang pangalawa, no, dahil ho sa pananampalataya ho ni David, no, o ni David, God allow, no, na i-free ang Jerusalem from the captivity na tinatawag ho mga kapatid, ano po, no? At ang pangatlo, pagkatapos or after, no, ang paghari ho from sa promised land na tinatawag ay ayan, God, David as a king realized that God had blessed him for God's glory and not his own. Kaya minsan sa buhay ho natin, akala din ho natin minsan kasi kung may mga natanggap tayo o may mga achievement tayo, di ba mga kapatid? Pag may mga achievement ho tayo na natanggap sa buhay ho natin, akala ho natin minsan ay dahil yon sa pagsusumikap natin, dahil yon sa nagawa natin, dahil yon sa mga pagtrabaho natin o ano man yung na-achieve natin, dahil sa atin po. Hindi po mga kapatid, ito po ay pinagkaloob ng Panginoon at ito po ay para lang ano po, sa kaluwalhatian din po ng ating Panginoon. Hindi po yun dahil po sa atin kung ano po yung mga na-achieve natin, kung ano po yung katayuan ho natin sa buhay ho natin ngayon mga kapatid. Ano po? At ang pangapat po, no? Kung saan ay ang mga blessings, ang ating Panginoon sa yung maliban po sa breath of life, may mga additional hope blessings tayo na natatanggap mula ho sa ating Panginoon. Yung nga nasabi ko po kanina, kung mga maliliit lang na blessings, hindi natin minsan napapansin parang, at saka hindi natin ina-appreciate po yung mga kapatid. So, maliit man ho yan o malaki o ano man po yung mga kapatid na blessings sa Panginoon, i-appreciate ho natin. Minsan, pag may blessings kapag kaunti lang o maliit lang, ay yung nadagdag ng Panginoon. Halimbawa, nalagin to tayo. Ano po, humingi tayo sa Panginoon, natanggap po natin. Yung karamdam natin, parang maliit lang, parang kulang. O hindi natin siya minsan na-appreciate. Diba? Imbis na pasalamatan natin ang Panginoon dahil may blessings na nadagdag, diba? Sa hiningi natin. Kahit yan lang yung binigay niya. Kasi yan ang po ang yan po ang alam na yan ang tama, ano po? At yan ang nararapat na ibigay ng Panginoon para sa atin. Kailangan lang ho natin mga kapatid maging kontento sa buhay natin kung ano ang mayroon na ibinigay ng Panginoon sa iyo, pinagkaloob ng Panginoon sa atin. Masalamat nga tayo, nadagdag ho yun sa atin na blessings, di po ba? Maliban ho doon sa breath of life na everyday natin na-receive, na minsan nakakalimutan pa natin pasalamatan ng Panginoon. Minsan nakalimutan pa natin i-appreciate ho ang kabutihan ng Panginoon sa buhay natin. Kung matanggap tayo ng maliit, reklamo pa tayo, ay kulang to sa pangailangan ng family ko, di ba? Pangailangan ng sarili ko. So karagdagan ho yun mga kapatid, no? Sabi nga po, di po ba? Sa Matthew 6:33, seek ye first, di po ba? The kingdom of God. Kung unahin natin ang Panginoon, may mga blessings and all these things shall be added unto. So ang mga na-add ng Panginoon, nadagdag ng Panginoon, tanggapin ho natin, huwag tayong magreklamo sa buhay ho natin. Kasi minsan yun nga, yung hindi tayo kontento, ano po. Sabi po dito ho, mga kapatid, yan. Sa after David turned back to God, he sought out and received God's guidance with the Philistines. Yan, at ang pang-anim, God was faithful to keep His promise. Yan po mga kapatid, ang isa po sa ano ko po dito ay talagang ang pangako ng Diyos sa atin. Tayo ho minsan, pag nangako tayo, hindi tayo faithful, di ba? Pero ang Diyos sa mga kapatid, nanatili po siyang tapat sa kanya kung pangako sa atin. Kung ano hong pinangako ho niya,
no, sa mga unang henerasyon, sa mga ninuno natin, no, ay gano'n siya katapat hanggang ngayon, hanggang sa katapusan ng sanlibutan ito. Tapat ang Diyos sa kanya hong pangako sa bawat isa sa atin. Tayo lang ho minsan tayo lang minsan ang hindi tapat. Bakit po? Dahil halimbawa mayroon tayong kahilingan sa Panginoon, sabihin na, ay Panginoon, ko ibigay mo to sa akin, mas lalo akong masigasig, mas lalo akong maging tapat. Pero pag dyan, hindi nga natin na-appreciate di po ba? Nakakalimutan na natin na-appreciate ang blessings na magreklamo pa tayo. Di po ba mga kapatid? So napakahalaga sa buhay natin. Every day mga kapatid, we need to appreciate ang blessings ng Panginoon sa buhay natin. Huwag tayo magreklamo kasi alam naman ng Panginoon kung anong nararapat na ibigay sa atin at kung kailan o anong tamang panahon na ibigay sa atin yan ang mga achievements sa buhay natin. So kung anong meron tayo na-receive sa bawat araw, we need to be thankful to God. We need to appreciate God's blessings. We need to appreciate God's goodness sa buhay natin. Wag na tayong magreklamo. Dapat maging kontento tayo sa lahat ng panahon sa buhay natin. Ay wala naman tayong mga kapatid sa buhay natin, di ba? Kung anong mayroon tayo, hindi yan galing sa atin o hindi yan pinagkaloob ng Panginoon, hindi natin yan natanggap. Kahit anong gawin natin sa buhay na pagsusumikap, kung hindi ipagkakaloob ng Panginoon ng pagtatagumpay o ang achievement sa buhay natin, hindi natin matanggap po yan mga kapatid. Kung hindi ipagkaloob ng Panginoon. Kaya always appreciate ang kabutihan ng Diyos sa buhay natin. Pasalamatan ng Panginoon sa lahat ng panahon ng buhay natin. Para lahat tayo sama-samang pagtatagumpay mga kapatid. Kasama ang ating Panginoon. Maraming salamat po, Pastor. Yan po. God Thank you very much. Pastor Rudy, Amen. napakaganda ng mga Amen. reflections na ating napakinggan. Sige, bigyan po natin ng pagkakataon si Pastor Seth kasi kanina pa taas yung kamay, So bigyan natin siya ng konting panahon Baka na mangawit. mag-share para sa ating reflection. At si Brother Melvin, sige po. Okay, Pastor Seth. Okay, good morning po mga kapatid. Nais ko lang po may nagbigay ng ilang points lang mga kapatid. Ito tinatawag na theological points. Tandaan natin, ang tagumpay na walang presensya ng Diyos ay pansamantala. Ngunit ang presensya ng Diyos ang siyang nagpapatatag ng kaharian. Kaya nga sa buhay, pamilya, hindi sapat ang diskarte. Kailangan po ang presensya ng Diyos. Sa ating iglesia, kahit maganda po ang programa, kung wala ang Espiritu, walang buhay. Sa ating mga pastor, bilang ministeryo mga kapatid, ang gawain ay dapat bunga ng pakikisama sa Diyos, hindi lamang kakayahan. Yan po ang ating. Kaya nga, may pangalan dyan mga kapatid, na kung saan tinanggap ni David ang pagpapala, bahay, karangalang, karatagan, ngunit malinaw ang layunin. Itinataas ang Panginoon ang kanyang kaharian dahil sa Israel. Kaya nga, yung exegetical insight mga kapatid, ang pagpapala ay hindi para sa sariling luho, kundi para sa misyon ng Diyos at sa bayan. Kaya nga, ito po yung warning sa ating mga kapatid, yung tinatawag na theological warning. Ang pagpapala ay maaaring maging tukso kung makalimutan ang layunin nito mga kapatid. Sa leader, ang impluwensya ay panawagan, ang impluwensya po ay panagutan. Sa families, ang resources ay para maglingkod, hindi maghari. Sa ating pong simbahan ngayon mga kapatid, ang paglago ay hindi sukatan ng kabanalan. Ang pagsunod ang sukatan. Kaya mabalit sa akin pong huli sabihin mga kapatid, ang 2 Samuel chapter 5 ay hindi lamang kwento ng pag-akyat sa trono. Ito po ay isang larawan ng pamumunong nakaluhod sa Diyos. Sa panahon natin ngayon, mabilis ang pagbabago at patindi ang hamon. Ngunit malinaw po ang panyaya sa ating mga kapatid ng kabalatang ito. Magtanong ka muna sa Diyos, maghintay ka sa kanyang direksyon, at kapag siya po'y nanguna, ang tagumpay ay may kabuluhan. Tumabalit, ito ang uri ng panampalatayang nagpapalakas, nagtutuwid, naghahanda sa bayan ng Diyos noon, nakaraan, lalo na ngayon sa panahon natin. God first more. Thank you very much, Pastor Seth, sa iyong payak at direktang
mga salita para sa ating reflection sa ating nabasa. Okay, Brother Melvin? Pastor, hindi. Sabi ko lang, si Pastor Seth, baka mga wait, nakataas yung kamay. Okay, Okay okay, na, okay. maliwanag po. Maganda yung mga reflection. Salamat po. Okay, thank you very much. Namit po kayo, Pastor. Na-mute ka, Pastor. Ayan, dito po sa comment ay may mga nabasa po akong comment po sa ating message no. Kay Brother Sunny Talusan, kay Brother Jonathan Maglonso, ayan, at kay Brother Christopher Odonio. Ipinapakita nila dito mga kapatid sa kanilang mga reflections na talagang bago lumaban si David ay sumasangguni muna sa Panginoon, kagaya ng reflections po kanina ng ating isang kapatid na pastor na si Brother Jordan, no. So napakahalaga talaga ng sumasangguni sa ating Panginoon bago ang lahat. Ayan. Kumbaga God first, no, sa lahat ng bagay, at batin naman natin ang pagtatagumpay kung tayo po ay nasa Panginoon. Okay, ganun din kay Pastor Noel, no? Yung lakas ni David ay makikita sa isang bagay. Nagtanong si David sa Panginoon, ang tunay na leader ay nagpapasakop saan? Sa Diyos. Ayan, no? At yun ang mahalaga dun mga kapatid. Ganun din po si Pastor June Baredo. Yan, yung pangako ng ating Panginoon ay tinutupad ng ating Panginoon. Ibig sabihin, kapag may pangako ang Panginoon sa atin, patience lang mga kapatid. Si David nga inabot ng 15 years bago siya mapunta dun sa trono. Hindi po siya nagmadali, di ba? Inantay niya yung tinatawag na God's time. Ayan. So tayo mga kapatid ay huwag tayo magmadali sa lahat ng ating mga plano, sapagkat may oras po ang Panginoon para sa atin na ibibigay, no? Kung yun ay panahon na natin. At yun ang nakamahalaga, yung panahon ng Diyos. Ayan. Okay. Ay, Pastor Benji. Sige. Bigyan natin panahon si Pastor Benji. Good morning po and God first morning. God first morning. Reflections. Mhm. Isa pong bahagi dito siguro just to also be a reminder sa bawat isa. Verse 13, and he left Hebron. David took more concubines and wives in Jerusalem. Itong bagay na ito ay ang ganda-ganda na sana nang nangyari lahat, pero seems parang overlooked, pero later naging problema sa buhay niya. So after his victory, itong bagay na ito ay hindi siya maliit lamang, pero talaga nilagay siya dito para at least maging window din na reminder sa atin na may toll din ito sa kanyang buhay later, sa mga decision makings niya and result also. So it's a reminder to us na sa kabila na nasa atin ang Panginoon, pero yung ating mga decision makings ay meron din talagang mga consequences later. So thank you very much. God bless. Okay. Amen. Thank you very much, Pastor Benji. O nga naman, di natin nakita yung isang side na yun mga kapatid, na naging kumbaga na ang daming naging asawa ni David, na nagresulta ito sa mga negatibong mga bagay sa kanyang buhay at sa kanyang pangunguna. Yan, mga consequences. Okay, ayan, thank you very much kay Pastor Nelson. Napakaligaya ng buhay kapag tayo ay nananalig at nagtitiwala sa ating Panginoon. Ayan. So mga pati mga comments po dito, basahin niyo ito, no? At napakaganda na mabasa yung mga comment po ng ating mga kapatid dito sa ating message. And then sige po, kay Brother Romel, sige po. At bago tayo dumako doon sa ating second part, sige po. Sorry po, Pastor. Masingit lang ng konti. Okay po, okay po. Okay lang po. Ayan po. Mayroon lang po ako ditong actually dalawa. Gawin ko na lang isa. Nakita ko po dito ay yung pangako ng Diyos kay David. Sabi po dito, habang lumalakas si David, lalo siyang naging makapangyarihan dahil kasama niya si Yahweh. Alam niyo mga kapatid, itong tandaan natin sa ating paglilingkod na napakabuti ng Diyos dahil kasama natin palagi siya. Yun yung nakita ko. Yun ay makikita po natin sa 2 Samuel 5 verse 10. Yun yung napakagandang mga kapatid, na huwag tayo mga kapatid umasa sa sarili nating kakayahan. Yun yung nakita ko po. Lagi si David po ay
lagi siyang humihingi lagi sa Panginoon ng kapangyarihan. Yun yung nakikita ko, kapatid. At ang kapangyarihan na yan ay magbibigay sa kanya ng tunay na tagumpay. Yun yung nakikita ko, mga kapatid. Kaya tayo bilang lingkod ng Panginoon, sabi na nga ng ating mga pastor, huwag tayong magmadali sa anumang posisyon na gusto natin na gawin sa ating pong sarili. Pag ang Diyos po ay naglagay sa atin, sigurado po na tayo ay magtatagumpay. At ito ay magbubunga ng pinakamaganda dahil alam ng Diyos na siya ay karapat-dapat sa posisyon na yan. Kaya ang pinipili lagi ng Panginoon, yung pusong handang sumunod, may pagpakumbaba, at laging tapat sa kanyang mga pangako. At huli, mga kapatid, ito yung babasahin ko, ating pong pagnilay-nilayan, ipinapakita nito na ang tunay na lakas at paglago ay nagmumula sa presensya ng Diyos sa ating buhay. Hindi lang sa sariling kakayahan, kundi sa Diyos na kasama natin tayo'y naging matagumpay at makapangyarihan sa pananampalataya. Kaya yan, mga kapatid, tandaan natin ang mga bagay na yan. Pag yan po ay ating nagawa, sigurado, mayroon po tayong pagtatagumpay lahat. Happy God First Morning po, and God bless po sa ating lahat. Okay, yan. God first morning. Thank you very much po, Brother Romel, sa napakagandang mga paalala, no, sa ating lahat, mga kapatid, na yun nga po, lagi tayong magantay sa panahon ng ating Panginoon, no? Ipaubaya natin yung ating nais sa kalooban ng ating tagapagligtas. Ayan. So, okay, bagamat napakarami pang comments, napagandang basahin, mga kapatid, ang ating mga comment. Siguro may mga panahon siguro tayong gawin minsan na mabasa ang mga comment ng ating mga kapatid, or pwedeng mai-post ito, napakaganda. Ganun pa man, mga kapatid, ay meron po kasi tayong konting oras na sinusunod. Okay na okay sana na mabasa po lahat. Pero huwag ko kayo mag-alala, mga kapatid, mababasa natin yan bukas ng umaga. Babasahin ko, try ko po yan bukas ng konti. Okay, so dadako na po tayo, mga kapatid, sa second part, pero bago yan, tayo po muna ay manalangin. Let's pray. Panginoon, pinapasalamatan po namin po kayo sa umagang ito sa napagandang mga reflection na binigay po ng aming mga kapatid, mga pastor. Mula po sa 2 Samuel chapter 5, nakita po namin, Panginoon, na ang inyong kalooban ang laging masusunod, na dapat unahin namin kayo sa aming buhay, maging matyaga at antayin ang inyong kalooban para sa amin. Ama, kung may mga pagkakataon na masinuuna namin ang aming sarili kaysa sa iyo, kami inyong patawarin. Ngunit nalaman namin sa inyong mga salita sa mga oras na ito na kung kayo po ay aming kasama, ang pagtatagumpay po ay sigurado. Gandi po sa aming paglilingkod, sa aming pamilya at sa aming iglesia. Sa pangalan po ni Jesus. Amen. 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 Pagkatapos bumalik ni Jesus sa langit, naiwan sa kanyang mga alagad ang dakilang tungkulin na dalhin ang ebanghelyo sa buong mundo. Puspos ng banal na espiritu, ang mga lalaki at babaeng ito ay buong tapang at kapangyarihan na ipinangaral ang mensaheng kanilang natanggap at abutin ang lahat ng sulok ng mundo. Ngunit hindi ito nangyari nang walang matinding pagtutol. Una mula sa mga Hudyo at pagkatapos mula sa pamahalaang Romano. Maraming Kristiyano ang nanatiling tapat hanggang kamatayan. Tiniis ang pagpapahirap at kahihiyan sa harap ng mga masayang manood sa Circus Maximus at Colosseum sa Roma at sa buong imperyo. Gayunpaman, ang dugo ng mga martir ay naglatag ng daan para lalo pang lumaganap ang ebanghelyo. Pagkalipas ng mga taon ng pag-uusig ng mga emperador ng Roma, isang emperador na nagngangalang Constantine ang nagpahayag ng kanyang pagtalima sa Kristyanismo noong 312 AD. Naging tanyag ang Kristyanismo, ngunit kasabay nito ay pumasok din sa simbahan ang maraming paganong kaugalian at simbolo, lalo na sa Roma. Ang obispo ng Roma ay unti-unting nagkaroon ng higit na kapangyarihan at autoridad at nagsimulang tutulan at usigin ang mga taong kumikilala kay Jesus lamang bilang ulo ng iglesia at tumatanggap sa Biblia lamang bilang pinakamataas na pamantayan ng katotohanan.
Upang makatakas sa lumalalang pag-uusig, ang tunay na bayan ng Diyos ay umatras patungo sa mga liblib na lugar ng Europa. Sa hilagang Italia, ang mga Waldenses ay nagtago sa mga kabundukan. Marami ang pinatay ngunit patuloy na nagningning ang liwanag sa kadiliman sapagkat ang Diyos ay nananatiling may kontrol. Siya ay nagbangon ng mga lalaking tulad ni Wycliffe, Hus, Tyndale, Luther, Calvin at Zwingli upang tumindig para sa katotohanan. Ipinaglaban nila ang Biblia lamang, pananampalataya lamang at si Kristo lamang. Noong 1798, sa katuparan ng propesiya sa aklat ni Daniel, ang kapangyarihang panrelihiyon at pangpolitika ng simbahang Romano ay pansamantalang nabawasan nang alisin ni General Berthier si Pope Pius VI sa kanyang trono. Kasunod nito, nagkaroon ng malaking pagkagising sa interes tungkol sa mga propesiya ni Daniel at marami ang naniwalang malapit nang bumalik si Jesus. Sa Estados Unidos, pinangunahan ng Baptist preacher na si William Miller kasamang daang-daang ibang tagapangaral ang pagtuturo tungkol sa pagbabalik ni Kristo noong 1844. Subalit nang hindi bumalik si Jesus noong 1844, masusing pag-aaral ng Biblia ang nagbigay liwanag sa isang maliit na grupo na ang ministeryo ni Kristo sa makalangit na santuaryo ang dahilan ng kanilang matinding kabiguan. Natuklasan nila sa Biblia na ang ikapitong araw ay Sabat na itinalaga ni Jesus para sa kanyang bayan. Unti-unti nilang naumawaan na ang kanilang misyon ay ipangaral ang mensahe ng tatlong anghel sa Apokalipsis 14. Bilang mga Seventh-day Adventist, ang layunin nila ay ipangaral ng may kapangyarihan ang walang hanggang ebanghelyo at ihanda ang mundo sa pagbabalik ni Kristo. Mahigit sa 160 years na ang lumipas, mga taong dumaan sa dalawang World War, maraming kampanyang militar, mga krisis sa ekonomiya, ang pagtaas ng ateismo at sekularismo at pagdami ng populasyon ng mundo. Dumami rin ang mga natural na kalamidad na pabalik-balik at lumalala. Sa panahong ito, ang misyon at mensahe ng Iglesia ay mas may kabuluhan at mas agaran kaysa dati. Si Jesus ay malapit nang dumating at ang mundo ay dapat na maihanda. Maghanda sa pagsalubong sa Diyos. Amen. 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 Ayan, maghanda sa pagsalubong sa Diyos. Handa na ba tayo mga kapatid? Ayan, kaya lagi po umatin ng God First Morning para maging handa tayo. Spiritually, lumago po, bago dumating ang ating Panginoon. Okay, so tayo po dahil dadako na sa ating devotional. Ayan, sa panguna po ni Brother Edimar Alonso. Pagkalog na po natin sa kanyang panahon. God first morning po mga kapatid. God first morning. Welcome lang po ako. Good morning po, Pastor. Yan, God first morning po. So akin pong babasahin natin pong devotional. Ang title po niya ay Ang Kanyang Pagkahirang. Ang Kanyang Pagkahirang. Ang ating pong talata na babasahin ay matatagpuan po sa Lucas chapter 3 verse 22. Ang sabi po dito, at bumaba sa kanya ang banal na espiritu at isang tinig ang nagmula sa langit. Ikaw ang pinakamamahal kong anak. Sa iyo ako lubos na nalulugod. Palaging nagsusumikap ang mga magulang ko na ipahayag ang kanilang pagmamahal at suporta para sa akin. Kamakailan, nakakita ko ng isang tala sa loob ng isang aklat na ibinigay nila sa akin na nagpapahayag ng kanilang pagmamahal at pagmamalaki bilang mga magulang na napakahalaga ngayon na pareho na silang pumanaw. Nag-iwan ang aking ina ng isang kahon ng mga alaala para sa akin, kung saan tinago niya ang mga alaala mula sa iba't ibang yugto ng aking buhay.
Nandito ang mga bagay tulad ng aking maliliit na pulang guwantes mula nang ako ay 1 taong gulang at isang balahibo na isinusuot ko sa aking sombrero noong bata pa ako. Pinapasalamatan ko ang Diyos para sa aking mga magulang na nagbigay sa akin ng labis na pagmamahal at pagtanggap. Tinanggap ni Jesus ang katibayan ng pagmamahal at pagtanggap ng kanyang ama mula pa sa simula ng kanyang pampublikong ministeryo. Si Lucas ang tanging manunulat ng ebanghelyo na nagulat na sa kanyang bautismo. Nanalangin si Jesus nang bumaba sa kanyang banal na espiritu sa anyo ng isang kalapati at isang tinig mula sa langit ang narinig ayon sa Lucas chapter 3 verses 21 at 22. Ang panalangin ay isang mahalaga at paulit-ulit na tema para kay Lucas. Ang banal na espiritu ay isa pang paulit-ulit na tema ni Lucas kapwa sa kanyang ebanghelyo at sa mga gawa. Dalawang pangunahing kaganapan ang naganap sa panahon ng bautismo ni Jesus. Bumaba ang banal na espiritu kay Jesus upang bigyang kapangyarihan siya para sa kanyang misyon ng pagtubos at ideklara ng Diyos ang pagiging anak ng Diyos ni Jesus, kasamang pagmamahal at pagtanggap ng Diyos sa kanya. Ang pagkakakilanlan ni Jesus bilang anak ng Diyos at ang presensya ng banal na espiritu ay naipahayag mula pa sa kanyang kapanganakan ayon sa Lucas chapter 1 verses 32 at 35. Ngunit sa pagkakataong ito, siya ay binibigyang kapangyarihan para sa pampublikong ministeryo bilang banal na ahente para sa pagtubos ng sangkatauhan. Ngayon ay kinukumpirma ng Diyos ang inihayag ng Anghel Gabriel kay Maria ayon sa Lucas chapter 1 verse 35. 3 beses narinig ang tinig mula sa langit na nagpapatibay sa ministeryo ni Jesus. Tingnan ang Lucas chapter 32 verse 22, chapter 9 verse 35 at 1:12-28. Sa pamagitan ni Jesus, ibinigay ng langit ang lahat. Ang kanyang pagkakilanlan at misyon ang tanging pinagmumulan ng kaligtasan na kanyang nakamit sa pamamagitan ng sakripisyo. Dapat nating ipahayag ang kanyang ginawa hanggang sa siya ay bumalik. Para sa gawaing ito, ipinangako ng Diyos na tayo ay mga minamahal na anak niya at bibigyang kapangyarihan niya tayo sa pamamagitan ng banal na espiritu. Purihin ang Diyos. Sa ating pong devotional, mga minamahal, mga kaibigan, mga kapatid, ay makikita po natin dito yung wagas po na pagmamahal ng Ama sa ating pong Panginoong Jesucristo. At makikita din po natin ang wagas din ng pagmamahal ng ating Panginoong Jesucristo sa sangkatauhan sapagkat ipinagkaloob po niya ang sarili po niyang buhay na kahit alam po niya na makaranas po siya ng kahirapan ay hindi po siya nagdalawang isip upang ipakita ang pag-ibig ng Ama na kanya pong nararanasan. So sa kanya pong araw ng bautismo ay inihayag po doon ang wagas na pagmamahal ng Diyos at sinabi po doon na si Jesus ang kanya pong sinisintang anak. So sa atin po mga kapatid, bilang mga mananampalataya ng ating Panginoon, ay mula po nung tayo po ay nabautismuhan na, ay natanggap na kamit po natin mga kapatid ang karapatan na maging
tunay na anak ng ating Panginoon. At bilang tayo po'y tinanggap natin po siya, ang banal na Espiritu po ng ating Panginoon ay sumasa atin din naman. At bilang tayo po'y mananampalataya, ay maging ahente din po. Nawa tayo din ng ating Panginoon upang ihayag siya, ipakilala din siya sa buong mundo. Kung si Jesus po ay naging ahente para sa pagtubos ng sangkatauhan, tayo din po naman ay magiging ahente din upang ihayag po natin sa buong sangkatauhan ang ating Panginoong Hesukristo, mga kapatid. At ang ating Panginoon, siya pong bahalang, ang banal na Espiritu ang siyang patuloy na gagabay din po sa atin, mga minamahal na kaibigan, mga kapatid. At sa oras po nito, ay bilang ating pong tugon sa ating pong narinig at nabasa na sa devotional po na ito, ay inaanyayahan ko po ang bawat isa para po sa isang kaimtim na pananalangin. Tayo po'y manalangin. Dakilang Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, na may-ari po ng aming pong buhay. Maraming salamat po Diyos, nagpapasalamat po kami ng lubos. Binabalik po namin ang taus-pusong pasasalamat, pagsamba sa iyong banal na pangalan, sapagkat sa iyo pong kabutihan at pag-ibig at ipinakita sa aming pong binasa sa devotional po na ito, ang iyo pong wagas na pagmamahal at paggabay at pagkalinga, pagmamalaki sa aming Panginoon Kristo, na siya din po naming naranasan mula po nung kami po ay tumanggap po sa inyo sa pamamagitan po ng bautismo. At patuloy po naming nakakasama ang iyong banal na Espiritu. Kaya naman Ama, bilang tugon sa aming pong narinig Ama, ay nandito po kami ngayon upang italaga ang aming mga abang sarili, upang maging ahente din naman sa pagpapakilala sa aming Panginoong Kristo sa lahat po ng sangkatauhan na aming pong nakakasalamuha. Ama, patuloy po kaming gabayaan at patuloy po kaming nagpapasalamat sa iyo, lalo na po sa aming Panginoong Kristo na siyang nagbigay sa amin ng halimbawa at nagbigay sa amin ng pagkakataon na makasumpong ng biyaya sa inyo pong paningin. At aming dinadalangin, Ama, na patuloy kang sumasa amin, O Diyos, at patuloy na ang iyong banal na Espiritu ang siyang mag-inspire sa amin upang magkaroon po kami ng lakas ng loob na patuloy na ipakilala ang aming Panginoong Kristo sa lahat po ng mga tao na amin pong makakasalamuha. Maraming salamat Ama sa iyong paggabay sa aming pong pag-aaral po na ito. Nawa, mangyari po ito na naayon po sa iyong kalooban. Ito po ay aming sinasampalatayanan na inyo pong diringgin, alang-alang sa banal na pangalan ng aming Diyos at tagapagligtas, sa pangalan ng aming Panginoong Kristo. Amen. 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 Have you heard about the rule of tens? It's based on some ancient financial wisdom that many still follow today. Families who practice it often find greater peace and freedom in managing their money. Here's how it works. Whenever God blesses you with income, your first payments go to the 3 tens. The first 10 is 10% for God's tithe. This is an act of loyalty, faithfulness, and gratitude, a recognition that all you have comes from Him and that the first 10% already belongs to Him. The second 10 is 10% for offerings. Even today, some people choose to give 10% as promise offerings, donations, and gifts. It also shows that you recognize every income as a gift from God and that it is more blessed to give than to receive.
And the third 10 is 10% for savings. This is a gift to your future to prepare for unexpected needs, great family or personal projects, care for your family in difficult times. The Bible encourages wise saving as part of faithful stewardship. In Malachi 3, God challenges us to test Him by faithfully returning the 10% tithe and to give a percentage amount that you can choose as promise offerings. True financial freedom doesn't come from spending more. It comes from putting God first, giving generously, saving wisely, and spending carefully. Let us put ourselves last and God first. Okay, ayan. Thank you very much, mga kapatid. Ayan. Amen. Praise the Lord. Okay, ayan. Bago tayo, okay, ang ating tagapagsalita po ngayong umaga ay walang iba, si Pastor Mark Sarabia. Ano po? Siya po magbibigay sa atin ng ating message. Ayan, sa atong stewardship. So, ipagkalob na po natin kay Pastor Mark. Pastor Mark? Okay. Good morning. God first morning po sa ating lahat. Morning, Pastor. Morning. God first morning din po, Pastor. First morning po. Morning, Pastor. Okay. Every gising is Good morning, friend. Good morning. So, tunay po na napakagandang ating pagnilay-nilayan. Ang pag-aralan po natin ngayong umaga, Chapter 4, The Conflicting Principles of Christ and Satan. May dalawang prinsipyo talaga, no, na naglalaban at may dalawang puwersa na naglalaban sa ating kaisipan. Ito po ay ang puwersa ng kalangitan at ang puwersa ng kadiliman, liwanag at ng dilim. At ang good news, mga kapatid, ay naipahayag na ng Diyos. God has been vindicated His character in the whole universe. Yung hindi pa po naipako si Jesus sa krus ng Kalbaryo, ay meron pa ring agam-agam ang mga anghel na hindi nagkasala tungkol sa dalawang prinsipyong naglalaban. Subalit nung si Jesus po ay namatay na sa krus ng Kalbaryo, doon na po na-vindicate ang karakter ng Diyos, na pakilala niya at wala nang anumang agam-agam pa na talagang ang Diyos ay pag-ibig at si Satanas ay siya naman ang talagang nagdala ng kaguluhan at ang kanyang karakter ay puro pansarili lamang. Kaya ayun po, si Satanas ay wala na siyang access to roam around sa ibang planeta dahil at even sa langit dahil klaro na sa buong sangsinukob, nahayag na ang kanyang tunay na karakter, that he is the father of lies and the murderer. According to John 8:44, siya talaga ay mamamatay tao. Wala siyang ibang hangad kundi ang pumatay, pumaslang, at siya ang ama ng kasinungalingan. Kaya nakakalungkot, may mga taong gusto nilang ibigay ang buhay nila kay Satanas o piliin si Satanas, na ang gusto lang naman ni Satanas sa tao ay patayin, ipahamak tayo, no? So sabi nga ng isang preacher, why don't you give your life to Satan, nang hangad niya lang naman ay patayin ka? Bakit hindi mo ibigay kay Jesus nang hangad niya ay ang maligtas ka, ang magkaroon ka ng buhay na walang hanggan? So these conflicting principles of Christ and Satan, talagang kung maintindihan lamang ng tao, napakalayo, very opposite ang dalawang prinsipyo ito.
Kaya ang Diyos ay gusto niya na maging maliwanag ang dalawang prinsipyong ito sa atin at lalong higit sa mga taong hindi pa nakakilala sa Kanya. Kasi akala ng iba ay magiging masaya sila kapag pinilit nila ang kanilang kagustuhan. Sabi dito, Satan's aim has been to lead men to self first and yielding themselves to his control. Unahin mo sarili mong kagustuhan. Ikaw ang Diyos sa sarili mo. Kaya nga from the very beginning, yun yung inoffer niya kay Adam and Eve. You will become like God. Pag kinain mo ito, mabubuksan ng mata mo, magiging katulad ka sa Diyos. Dahil yun naman yung ambisyon niya, maging katulad sa Diyos. Dahil sa selfish ambition. So, dahil doon, ay nadala sila Adan at si Eva at pumasok ang kasalanan at ngayon ay maraming mga tao ang binulag ng kaaway. They have developed a selfishness that has filled the world with misery and strife, setting human beings at variance with one another. So, kayo talagang pinakabunga ng kasalanan ay ang mahalin ang sarili, unahin ang sarili, at tumago o lumayo sa Panginoon at mabuhay ka na akala ikaw ang Diyos sa sarili mo, ikaw ang masusunod. Kaya yun po ngayon, ang ino-offer, patuloy na ino-offer yan ni Satanas sa bawat tao na nagkaroon ng kaisipan sa lupang ito. Kaya nga ang Diyos ay ginawa niya ang lahat para tayo po ay makawala sa ganong kaisipan natin. Selfishness is the essence of depravity, and because human beings have yielded to its power. Kaya tayo ay pinanganak sa kasalanan, sabi nga ni David. No? At tayo pinaglihi sa kasabaan, pinaglihi sa kasalanan. Mas pabor tayo sa makasariling mga ambisyon. Sabi dito ay, man longs to rule over his fellow men. Gusto natin na mas malakas tayo, pangunahan natin ng iba. Dahil gusto natin tayo ang laging masunod. Man longs to rule over his fellow men, separating himself in his egotism from God and his fellow beings. He follows his unrestrained inclinations. Kaya ang dahilan ng pagkakagulo sa loob ng tahanan at sa loob ng iglesia ay ang iniisip ang sarili. Ako ang tama, ikaw ay mali. Sabi dito, selfishness has brought discord into the church. Nagdadala ng kaguluhan kasi ayaw magpatalo, ayaw magpakumbaba. No? Kaya mapansin natin na kapag may kaguluhan, kahit nga sa mag-asawa lang, pag ayaw aminin na ikaw ay mali, ay magkakagulo kayong dalawa lang. How much more kapag umabot pa ng 20, 30, 50 plus, 100 plus, ay may kaguluhan dahil ayaw aminin, ayaw magpakumbaba. Gusto ay ikaw o kayo lang ang tama, yung kabilang side ay mali. That's why selfishness has brought discord into the church. Selfishness destroys Christ-likeness. Okay? Talagang yan po ang naging bunga ng pagiging makasarili, ng nahulog po tayo sa kasalanan ng pagiging makasarili. Unahin ang sarili. Ang sabi pa dito sa Thoughts from the Mount of Blessing, it is the love of self that destroys our peace. Yung pagmamahal sa sarili
ang siyang wawasak ng ating kapayapaan. Kaya kapag wala kang kapayapaan, hindi ka makatulog, it's because you love yourself. Niisip natin ang ating sarili, ang ating kapakanan. Kaya ang panawagan sa atin, mga kapatid, ay makawala tayo sa pagmamahal sa ating sarili. Okay? Its selfishness destroys Christ-likeness. Filling men with self-love, it leads to continual departure from righteousness. Ang katwiran na hindi makikita sa atin, katwiran ni Kristo hindi makikita sa atin kasi nga kapag minamahal natin ang ating sarili. So the good news, Christ came to this world to reveal the love of God. His followers are continued the work which He began. Kaya ang naging solusyon ng Panginoon ay iniwan niya. Sinugo ng Ama ang kanyang anak, iniwan ng anak, ng kaisa-isang anak ng Ama na nasa langit. Ang kanyang trono, hinubod niya ang kanyang pagiging Diyos. Kinalimutan niya ang kanyang sarili. Pumunta siya dito sa lupa. Dahil yun ang tanging paraan para maipakita sa atin, maipakita sa buong sangsinukob that He is the God of love. And love never has a selfish, there is no selfishness in nature. Hindi makasarili ang pag-ibig. Hindi iniisip ang sariling kapakanan, kundi ang kapakanan ng iba. Just imagine, ayon po sa lecture ni Doc Richard Tamayo, napakaliit, kinumpara niya yung laki ng planetang Earth sa Sun. Napakaliit natin sa Sun. Pero nung kinumpare niya yung laki ng Sun sa ibang planeta, napakaliit lang ng Sun sa ibang planeta. Tapos yung mga malalaking planeta, pinumpara sa Milky Way, hindi mo na makita. So just imagine, trillions or numberless na mga planetang hindi nagkasala na nilalang ng Diyos, na nagpupuri na sa Kanya. At napakaliit lang ng planetang ito. Hindi ito kawalan sa paningin ng Panginoon. Kaya, hindi natin ma-imagine, mga kapatid, kung gaano tayo minahal ng ating Diyos, ng ating Ama na nasa langit. Hindi niya pinagkait ang kanyang anak. Binigay niya pa rin, sinugo niya pa rin sa napakaliit lang na planetang ito. Just for us to realize that He is the God who is so loving. Hindi niya kayang makita na ang planetang ito'y mawala ng lubusan sa kanyang paningin. Kaya nga ang buong kayamanan ng langit, ng mismong anak, ang kanyang sinugo dito sa lupa. Dahil yun yung napakalaking ebidensya sa buong sangsinukob that He is the God of love. Kaya dahil po doon, mga kapatid, katulad na nabanggit ko kanina, the character of God has been vindicated in the whole universe when Jesus came and died at the cross of Calvary. Napakalinaw na. Kaya ganoon na lamang ang pagkamangha ng mga anghel sa langit. Dati ay they don't understand why Christ need to suffer. The angels still questioning. But when nakita nila ng si Jesus ay namatay na sa cross, gayon na lamang ang kanilang pagkamangha. Na-amaze sila. Why? Bakit ginawa ito ng ating commander, ng ating Diyos na sinasamba? Napakasakit makita nila ang kanilang Diyos na sinasamba doon sa langit na nagkatawang tao
sinaktan, namuhay ng puno ng sakripisyo. Pagkatapos ay sinaktan at pinako sa krus. Gayon na lamang nadurog ang kanilang mga puso nang makita yon ng kanilang manlalalang na narito sa lupa, na ginagawa ang ginawan siya ng lahat ng sakit at dusa ay kanyang naranasan. Pero that's the only way that God can show to the whole universe that He is the love of God. He is the God of love. Kaya yun po mga kapatid, napakalinaw na ebidensya. Kaya tayo po na siyang laging titingin sa senaryo na yun, naisip natin. Kaya tama po ang sinabi ni David, "What is a man that thou art mindful of us?" Sino ang tao, bakit nagmalasakit ka pa? Yun yung katanungan natin kapag naintindihan natin, Panginoon, we are not worthy. Hindi na kami karapat-dapat. We deserve to die without hope. Pero bakit pinuntahan mo pa ang planetang ito at ikaw ay nagkatawang tao at namatay sa krus ng Kalbaryo? Ang sagot ay because of His grace. Dahil sa kanyang napakahiwagang biyaya. Ang biyaya ang siyang naging dahilan, mga kapatid. Kaya tayo po ay tunay na nagkaroon ng kahalagahan sa paningin ng ating Panginoon. Kaya ang sino mang makaranas ng biyaya na yon, mga kapatid, ang sino mang tumanggap sa anak, talagang naintindihan niya yung biyaya na hindi tayo deserve, pero hindi ligtas na tayo. Ang bunga po noon ay umaapaw na pagpapasalamat, pagpupuri. Hindi ka mapigilan na magpuri at magpasalamat. Kahit paggaano kalaki ang problema, ang mararanasan mo, kaibigan, mga kapatid, when you look at the cross, makikita mo napakaliit lang ng sufferings mo na pinagdadaanan ngayon compared to what Christ had done at the cross of Calvary. Kaya ang taong punong-puno ng pagpapasalamat at ang taong naranasan niya yung biyaya ng Diyos, wala siyang ibang bukang bibig kundi ang pagpapasalamat at pagpupuri. Why should I complain? God loves me more than I could imagine. Minahal ako ng Diyos ng higit pa sa aking iniisip. Kaya dahil po doon, tayo po ay makakaahon, aahunin tayo ng Diyos sa ating pagiging makasarili. Dahil binigay niya nga ang kanyang sarili para sa atin. Then, we can also give our lives to Him. At kung ano man yung kanyang hinihingi sa atin, napakadali lang natin ibigay. If you love me, keep my commandments, we can easily follow His commandments because we experience His grace. Tithes and offering, 10% or more sa ating building for a temple, we can easily give. Why? Because we experience His grace. When you look at the cross, nakikita mo, Panginoon, kulang pa itong mga sakripisyong ginagawa ko kaysa sa sakripisyong ginawa mo sa cross ng Kalbaryo. Sabi dito, the more unselfish His spirit, the happier He is. At the more na nagbibigay tayo, kinakalimutan natin ang ating sarili, the more na magiging masaya tayo.
Dahil ang kasiyahan ng langit ay ibigay ang anak. Kasiyahan din po natin na ibigay ang ating sarili at unahin natin ng iba ang gawain ng Panginoon. Dahil doon ang tunay na kasiyahan. The breath of God is breath through Him, filling Him with gladness. To Him, life is sacred trust, precious in His sight because given by God to be spent in ministering to others. Kaya mga kapatid, wala na ho tayong madadala sa lupang ito. Ano pa bang madadala natin? The more na nag-iimbak tayo sa sarili natin, the more na tayo lamang po ay magiging malungkot at wala ho tayong kapayapaan. Pero once we experience the grace of God, once we understood what is grace, then that's the time na tayo ay magkakaroon ng tunay na kasiyahan. Isa lang ang direction natin. Tayo ay gamitin ng Panginoon para maging pagpapala sa iba sa kanyang banal na gawain. Dahil gusto na ng Diyos na dalhin tayo sa kanyang tahanan, punong-puno ng kaligayahan. Malaki po ang kaibahan ng kingdom of Satan and kingdom of God. Malaki po ang kaibahan ng prinsipyo ni Satanas at ng prinsipyo ng Diyos. Kaya mga kapatid, ang paanyaya po sa atin ngayong umaga, ating tunay na maranasan kung gaano tayo minahal ng ating Panginoon. His grace is more than we could imagine. And once we experience that, once we accepted Jesus, once we encounter Jesus, then our lives will be transformed. Hindi na sarili ang iniisip natin, kundi ang gawain ng Panginoon, ang kaligtasan ng ibang tao. Kaya mga kapatid, kung ang kaligayahan po natin ay ang kaligayahan ng langit, tayo po ay handa nang salubungin ang ating mahal na Panginoon. Magandang umaga po. God first morning. Amen. Amen. Thank you very much, Pastor Mark Sarabia, sa napakagandang mensahe. Tago sa puso, mga kapatid. Tunay na wala tayong, hindi natin may kukumpara ang sakripisyo natin sa sakripisyo ng ating Panginoon. Sabi nga po ni Pastor Jerry, Amen. Experiencing joy is possible at the cross. Joy is an antidote for selfishness. Jesus, others, and you. This of selfless and others more like Jesus. Thank you very much. Ayan, sa lahat po ng na-bless, pwede po ba tayo mag-heart? Ayan. Yan. Thank you very much po sa mga puso. Nagdadamihan po ang ating mga puso ngayon. Yes. Okay, Pastor Nelson. Pastor Junel, good morning. Isang Good reflection lang, morning, Pastor. So, salamat Pastor Mark sa very high spiritual message ngayong umaga. We are so much blessed with your message, Pastor. At salamat sa Panginoon. Meron tayong GFM na talagang nagpapaalala sa atin, especially today, na yung principles, there is a conflicting principles in us, mga kapatid. Yung principle ba ni Jesus o yung principle ni Satanas? Ang bottom line po nito ay yung pong pag-ibig, Pastor, na kapag ang tao ay natutong umibig sa Diyos, mawawala sa kanya yung pagiging makasarili. Yung pagiging makasarili, yun naman yung prinsipyo ni Satanas. Gusto niya kanya, gusto niya makasarili, gusto niya akin, gusto maraming mawala. Yun mga kapatid ang prinsipyo. Pero ang prinsipyo ang prinsipyo ng ating Panginoon ay yung pag-ibig na mapagbigay, yung mawala sa atin yung pagiging makasarili, yung pag-ibig na talagang ibinibigay talaga ang lahat-lahat sa kanya, Pastor. Kaya nga mga kapatid, yung ugali ng langit na patuloy nating ma-develop sa atin, yung ugali ng ating Panginoon makita sa atin, mga kapatid. So yun mga kapatid, so
natin yun, i-develop natin yun, o patuloy nating ilagay sa isip natin na tayo ay makita sa atin yung ugali ng ating Panginoon. Yung prinsipyo ng ating Panginoong Hesus, yung liberality. Alam niyo mga kapatid, yung pagiging mapagbigay talagang lahat-lahat mga kapatid. Yan po yung espiritu and principles of Jesus mga kapatid na dapat ay makita sa buhay natin. Pero ang bottom line niyan, Pastor, ibigin natin ng lubos ang ating Panginoon. Amen. So yun lang ang aking reflection, Pastor. Salamat sa inyo. Amen, amen. Thank you very much, Pastor Nelson. Ayan. So, may konti pa tayong oras. Baka may gusto pa pong mag-reflect dun sa nabanggit po ni, sa message po ni Pastor Mark. Meron pa po bang gustong mag-share ng konti, no? Talagang na-bless sa message po. Pastor Junel. Sige po, Pastor Jerry. Yeah, bigyan natin ng time yung mga kapatid na magmuni-muni sila personal. Habang tayo ay mag-close na kasi yung iba ay nagagayak na sila punta sa kanilang mga trabaho. So let's make this meaningful hours for us to meditate for ourselves, no? At habang tayo ay pupunta na sa ating United Prayer, mga kapatid, napakaganda ng umagang ito, sariwang-sariwa ang ating puso't isip sa magandang mensahe. Bigyan natin ng chance na ang ating mga sarili ay magmuni-muni at pag-isipan ng lahat ng ito. Habang tayo ay gagayak na lahat, pupunta na po tayo sa ating mga trabaho, ang iba ay nagluluto na, ay siguro time to pray together na mga kapatid. Salamat po, purihin ang Panginoon. Okay. Thank you very much po, Pastor Jerry. Ayan, so bago tayo manalangin mga kapatid, muli ay akin pong pinapaalala na i-share nyo po yung ating link ng Zoom na ito para marami po tayo. 177 na tayo mga kapatid as of now. And then sa ating Facebook, please share. And once you share your Facebook, yung Facebook Live, mag-comment po kayo ng @highlights para maraming makakita po na mga kapatid doon po sa ating mga share sa ating Facebook. Okay, so thank you very much and God bless us all mga kapatid. At ngayon, hinihilingan ko po sa ating panalangin sa Acts si Brother Jonathan Maglonso na siya muna po sa atin sa Adorations and Confession. At hinihilingan ko po si Sister Tess para sa ating Thanksgiving and supplication. Okay, Sister Tess at Brother Jonathan. Pagkalob na po natin ang panalangin una kay Brother Jonathan at kay Sister Tess. Okay. Nandito po ba yung prayer natin, meditation na song? Okay po, Pastor, at naliligaw yung aking folders. Hinahanap ko. Sige po. Ayan. Sister Tess, okay po ba kayo? Sister Tess de la Peña? Para sa supplication? Okay po. Brother Jonathan? Ready na po? Okay po, Pastor. Okay, sige po. Me po. Thanksgiving. And supplication, opo. Supplication? Opo. Thanksgiving and supplication. Ayun pong mga nasa comment, nasa message po. Nasa chat po natin dito po sa Zoom. Okay. Okay, sige po. Brother Jonathan, umpisa na po tayo mag-pray. Okay. Tayo po'y manalangin. Diyos na dakila ka sa lahat,
makapangyarihan at kahanga-hanga. Ikaw po ay sagana sa kabutihan, puspos ka po ng awa at habag. Ikaw rin po, Panginoon, ay banayad sa pagkagalit. Binabalik po namin ang mataas na antas na papuri, pagdakilya at pagsamba sa inyong banal na pangalan. Kami po ngayon lahat ay sumasamo at inalalapit ang bawat sarili upang humingi po kami ng tawad sa aming maging mga pagsuway, sa aming mga nagawang mga kasamaan. Maaari po ba, O Diyos, na kami ay patawarin? Gayon din po linisin ang bawat aming mga sarili upang kami ay maging karapat-dapat sa inyong banal na harapan. Pagkalooban din po kami, O Diyos, ng dalisay na puso at bagong espiritu sa umagang ito. Maraming salamat po. Mr. Tess? Mr. Test. Okay. Tayo po'y manalangin, mga kapatid. Panginoon, sa oras na ito, kami po ay lumalapit po sa inyo. Nagpapasalamat sa mga pagpapalang ipinagkaloob niyo po sa amin sa buhay at lakas, sa pag-iingat na aming nararanasan. Panginoon, pinapasalamatan po namin kayo sa mensaheng aming napakinggan sa umagang ito na nagdala sa amin sa isang pinakamataas na karasan sa aming spiritual na buhay na dadalhin namin sa maghapong ito upang kami maging pagpapala sa mga taong aming makakasalamuha. Panginoon, sa umagang ito akin ko pong hindi nalalapit at idinadalangin ang mga panalangin po ng aming mga kapatid. Akin ko pong inilalapit sa inyo, Panginoon, ang aming mga pastor. Si Pastor Rudy Vargas, Pastor Edimar Alonso, si Pastor Mark Sarabia, sa kanilang paglilingkod, Ama. Akin ko po silang inilalapit sa inyo na ang patnubay at ang pag-iingat at pangalaga ang kanilang patuloy na maranasan. Sila po ay inyong mga lingkod na ginagawa ang kanilang mga tungkulin na dalhin ang pag-ibig sa sanlibutan ito at puntahan ng mga kapatiran upang mapalakas sa kanilang spiritual na buhay. Ama, pagpalain sila, ilayo sila sa anumang mga karamdaman o anumang mga sakit na pwedeng maging hadlang sa kanilang paglilingkod. At Panginoon, patuloy silang pagpalain hindi lamang sa kanilang financial kundi sa kanilang spiritual na buhay. At ang lakas at kapangyarihan ng banal na spirito ang kanilang patuloy na maranasan upang marami pa po silang maabot na kaluluwa at madala ang aming mga iglesia sa kanilang mataas na antas ng spiritualidad. Panginoon, amin din po inilalapit sa inyo ang aming proyektong Every Family a Builder na nawa, Ama, ay maraming pamilyang tumugon upang maisakatuparan na po ang pagtatayo ng CLPM headquarters. At naniniwala kami, Panginoon, at nanampalataya na ngayon pa lang sa tulong ng banal na spirito ay bubuksan niyo po ang puso ng bawat pamilya sa Central Luzon Provinces Mission na maging bahagi ng isang gawaing ito na kung saan ay mas mapapalagana pa ang mga paglilingkod sa misyon na ito sa pamamagitan ng kanilang pakikibahagi. Amin din po inilapit sa inyo, Panginoon, ang aming mga paaralan, ang aming mga elementary school at ang aming academy. Hiniling po namin, Ama, na ito'y gamitin ninyong instrumento upang mahubog ang mga kabataan sa likas ng aming Panginoon. Gamitin niyo po ang aming mga guro. Nakikita niyo po, Panginoon, kanilang mga sakripisyo at paglilingkod. Kaya inilapit namin sila sa inyo na, Panginoon, ingatan sila, pagpalain sila, ang kanilang mga kalusugan, ang kanilang pamilya at pamumuhay na laging secure, Panginoon, upang patuloy sila makapaglingkod sa iyo. Puding nilalapit ang lahat ng aming mga LE dito po sa Central Luzon Provinces Mission sa kanilang
pagdala ng mga aklat sa bawat pintuan at mga panalangin sa bawat pintuan, maging pagpapala sila at maging instrumento, Panginoon, ang mga aklat na kanilang dala na maraming mga kaluluwa ang makakilala sa inyo bilang kanilang personal na tagapagligtas. Ganun po ang mga gawain tulad ng mga evangelistic effort, mga bagong baptize. Katulad na lang po, Panginoon, ng evangelism sa San Vicente sa East Bulacan. Ngayong January 10, 24, inilalapit po namin, Panginoon, na ito po'y maging matagumpay. Ingatan niyo po at ihanda ang mga kaalib na iglesia sa kanilang pakibahagi sa gawain ito at ang tagapagsalita nila at ang mga aaten na ngayon pa lang, Ama, katukin po ang kanilang mga puso ng banal na spirito. Ganito po ang church building project ng Buasaw Church at ang Pukan Church sa San Ildefonso, Bulacan. Inilalapit namin, Panginoon, na patuloy na pagpalain ang kanilang pangailangan financial at ang manpower upang matapos na po ang mga church building na ito at makapag-umpisa na po ang isang tuloy-tuloy na pagsamba doon, Panginoon, upang patuloy kayong maluwalhati ng inyong mga anak. Ama, narito po ang mga kahilingan ng aming mga kapatid na may mga daladalang mga pagsubok sa kanilang buhay, lalo na sa kanilang kalusugan na nangangailangan ng kagalingan. Akin ko po ang inilalapit sa inyo si Sister Sally Sanchez, na siya po ay magpapa-endoscopy. Sana po ang lahat ay maging maayos at ang resulta po ay naayon po sa inyong kalooban. Ganun po si Brother Roel Fernandez, naka-confine po siya sa hospital dahil siya po ay na-aksidente. Hinihiling namin, Ama, na samahan siya at magkaroon ng mabilis na kagalingan at kung ano man po ang kanyang pangailangan financially at spiritually, ito po inyo ipagkaloob, Panginoon. Ganun po kay Sister Susan Garcia para sa continuous healing. Ganon din po kay Sister Nobleza Yap na patuloy na kagalingan sa kanyang mga sakit. At ganon din po kay Sister Jerry Lee Agoneo para po sa kanyang fast and complete healing and recovery sa operation po na ginawa sa kanya. Ganon din po kay Brother Jerry Bakay na ngayon po ay nasa hospital, Ama. At samahan niyo po siya, gamitin ang mga doktor na naroon upang siya'y gumaling. Ganon din po si Brother James Cahobe para po sa kanyang fast healing and recovery. Kay Brother Samson Lacabra, nagkaroon po ng leptospirosis. Sana po siya po'y gumaling na sa lalong madaling panahon. Gamit niyo mga gamot na kanyang iniinom at mga doktor tumitingin po sa kanya. Sister Virgie Gabriel na meron pong myoma, na Panginoon ay ito po ay inyong tulungan siya na ito po ay maalis o gumaling upang siya ay makapamuhay po ng normal at patuloy na mapagpuri sa inyong pangalan. Gandi po Sister Estrella Fernandez na sa kasalukuyan po ay may stroke, Ama. Akin po siya inilalapit na patuloy niyo siyang i-sustain, palakasin at kung maaari ay makarecover po siya sa kanyang nararamdaman. Ganun din po si Ate Claire Sigera na namamaga po ang mata at ganun din mo masakit ang likod, na nawa, Panginoon, ay mawala ito at gumaling siya upang patuloy niya papaglingkuran ng kanilang iglesia sa Lubao at ang kanyang pamilya. Ganun din po Sister Celia Sister Jenny Yumang Veray na meron din po siyang myoma, Ama. Amin po siya inilalapit din na ganun din, Panginoon, siya inyong pagalingin at mawala ang kanyang nararamdaman at yung kanyang sakit. Ganun din po Sister Monsayak na nasa ICU. Ganun din po Sister Noreen Miranda na nasa ICU, Ama. Habang sila nasa lugar na yon, maramdaman nila ang inyong presensya at pakisama upang magkaroon sila ng kapayapaan sa kanilang puso at pag-asa na sa lalong madaling panahon sila ay makakalabas sa lugar na yon upang muli ay makapagpuri sa inyong pangalan. Ganun din po si Brother Warlito Asuncion na meron pong lupus at pneumonia, Ama, sa kanyang pinagdaraanan ngayon. Kayo po ang kanyang kailangan. Maramdaman niya po ang inyong kamay na siyang magpapagaling sa kanya at patuloy siya bigyan ng kapayapaan sa kanyang puso. Ganun din po si Sister Lucy Bisologo na maging free na po siya sa kanyang pinagdaraanan ngayon na CA. Nawa, Panginoon, ay kayo po ang aming dakilang doktor na mayroong kakayahan na gumaling po ang lahat ng mga karamdaman at kami naniniwala, Panginoon, na hindi niyo po siya pababayaan. Ganoon din po si Sister Zekaya Hana na sana po, Panginoon, sa kanyang lab test na gagawin, lahat ay maging clear upang mawala po ang pag-aalala sa kanyang puso at siya po ay makapamuhay ng maayos at normal. Ganoon din po Sister Diane Rose Mateo na mawala po yung kanyang bukol sa kanyang leeg, Ama. Kayo po ang makapagtatanggal nito. Naniwala kami at siya'y bigyan niyo rin po ng patuloy na kapayapaan at pag-asa.
Ganon din po si Sister Elizabeth Yerman Beck na may valley fever. Sana Panginoon siya po'y gumaling na sa lalong madaling panahon at manumbalik ang kanyang kalakasan. Ganon din po si Sister Jem Muya na may bukol po sa lapay at siya po'y operahan. Nawa maging matagumpay po ang operasyon na gagawin upang siya patuloy na pong gumaling. Ganon po si Sister Gina Santos na sa kasalukuyan po'y may stroke. Hiniling po namin na siya makarecover at manumbalik po ang normal na function ng kanyang pangatawan. Ganun po si Nanay Lina Barredo na ina po ni Pastor June na patuloy siyang gumaling sa kanyang naging injury sa kanyang paa. Nawa Panginoon ay makalakad na po siya at makasama namin dito sa Iglesia ng Malolos. Ganun din po si Brother Ramon Rojas para sa kanyang heart operation. Maging matagumpay nawa ito Panginoon. Upang sa ganoon ay ma-enjoy niya po yung patuloy na buhay na ipinagkakalob niyo po sa kanya. Ganun po si Sister Susie Caranza na sa kanyang fast recovery sa ginawang operation po sa kanya, gumaling na po siya Panginoon at makapaglingkod at makagawa ng maayos para sa inyo at para sa kanyang pamilya. Ganun din Sister Nympha Limbaro para sa fast recovery and healing sa kanilang mga naramdaman. At ganoon din po si Kuya Danis Guerra na sa kanyang recovery from operation at patuloy niyo po siyang balakasin at pagalingin sa kanyang nararamdaman Panginoon at manumbalik po ang kanyang lakas. Ganun din po si Baby Lucel Montojo. Ingatan mo niyo po ang bata ito Panginoon na patuloy siyang lumakas at gumaling sa kanyang nararamdaman at maging masiglang kanyang pangatawan sa lahat ng panahon. Ang kanyang mga magulang ay patuloy niyo po rin palakasin at ilayo sa anumang mga nararamdaman sa halip bigyan sila ng kapayapaan sa kanilang puso at kaisipan. Ganun po si Sister Neddy Ramos sa kanyang sa pamamagitan ng kanyang tuhod, bagamat nakakaranas siya nito ay patuloy siya naglilingkod. Kaya ang aming dalangin para Ama, patuloy niyo po siyang pagalingin. At sa huli Panginoon, aming nilalapit Sister Ellen G. De Los Santos para sa physical strength and healing at upang siya ay makabalik po sa kanyang normal na pamumuhay. Ama, maaring mayroon pa po kaming mga panalangin hindi nadala sa inyo, ngunit nalalaman niyo po at batid ang bawat puso't kaisipan ng narito at amin po ito inilalapit Panginoon. At kung mayroon man po mga pangalang hindi namin nabanggit, kayo po ang nakakaalam Ama. At inilalapit namin ang lahat ng ito sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. 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 Thank you. Amen. Amen po. Amen. Amen. Net po. Sorry po. Ang misyon ay hindi natatapos sa ating mga iglesia. Ito ay patuloy na isinasabuhay sa ating mga tahanan, sa ating mga komunidad at sa bawat puso na nagmamahal sa Diyos. Ngayon, tinatawag tayong lahat na makiisa sa isang dakilang adhikain. Building up for mission. Ang Central Luzon Provinces Mission ay naglulunsad ng isang pambihirang pagtutulungan, ang CLPM Headquarters Development Partnership Campaign. Hindi lamang ito tungkol sa pagtatayo ng isang gusali, kundi sa pagtutulungan ng mga anak ng Diyos upang itayo ang tahanan ng misyon. Isang lugar kung saan uusbong ang mga programa, manggagawa at paglilingkod para sa kaharian ng Diyos. Sa ilalim ng unang pamamaraan na tatawaging 5,000 Families for the Mission Home, inaanyayahan ang bawat pamilya na maging katuwang sa gawaing ito bilang isang Mission Home partner. Layunin nating magkaisa bilang isang malaking pamilya sa pananampalataya. 5,000 pamilya na magpapahayag ng pagsuporta sa pamamagitan ng 1,000 piso bawat buwan sa loob ng 1 taon. Ang bawat pamilya ay maaaring makibahagi sa iba't ibang paraan. Una, sa tithes and offering envelope na ilalagay sa others bilang CLPM Headquarters Project. Sa bank deposit o CLPM online giving, at ikatlo sa payroll deduction para sa mga CLPM workers na nais ding maging kabahagi sa programang ito. Ang mahalaga ay sama-samang paglahok dahil sa Diyos, bawat pamilya ay mahalaga.
Bilang pagkilala, ang bawat Mission Home Partner ay tatanggap ng Mission Home Partner Plaque at ang kanilang mga pangalan ay itatala sa Wall of Faith ng bagong CLPM Headquarters. Ang mga iglesyang magpapakita ng lubos na pakikibahagi ay kikilalanin bilang Faith Builder Churches. Sa bawat quarter tayo ay magtitipon sa pasasalamat upang ipagdiwang ang mga kwento ng pananampalataya sa mga panalangin ng pag-asa at ang kabutihang ginawa ng Diyos sa ating kalagitnaan. Ito ay higit pa sa proyekto. Ito ay pagkakaisa. Higit pa sa kontribusyon, ito ay partnership sa misyon ng Diyos. Building up for mission, every family a builder. Amen. 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 Okay? Amen. Kapag kay Kristo'y tayo'y magtatapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Sa bawat oras namang patnubay, tiyak na kakamtin, walang nanggabuhay. Ang Diyos ay nangako sa mga taong tapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Atin siyang purihin sa lahat ng oras, awit ng pagluwalhati ating itaas. Si Kristo ang ating gawing Panginoon, puso't isip sa Kanya ituon. Ikaput, handog, talento at tunong, misyon sa gawain ng ito'y sumulong. Ang Diyos ay nangako sa mga taong tapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Atin siyang purihin sa lahat ng oras, awit ng pagluwalhati ating itaas. Pagagaanin ating mga pasan, sa mga suliranin Kanyang tutulungan. Magtiwala tayo't siya ang tawagan, tunay na ligaya ay makakamtan. Ang Diyos ay nangako sa mga taong tapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Atin siyang purihin sa lahat ng oras, awit ng pagluwalhati ating itaas. Ipurit luwalhati sa Kanya itaas. Okay. Pastor Mark? Pastor Mark? Tayo po ay manalangin. Mapagmahal po naming Ama na nasa langit, tunay po na nagagalak ang aming mga puso. Maapaw ang papuri at pasalamat dahil meron kaming Diyos na siyang tunay na nagmamalasakit sa amin. Sasamahan kami at kami po ay inyong nais na may handa sa inyong malapit na pagparito at gamitin niyo po kami sa inyo pong natatapos na gawain.
Naway ang inyo pong pagpapala, panguna, pag-iingat, paggabay ang aming maranasan sa maghapong to. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Okay. Okay, Pastor Nelson. Amen. Amen. Pastor Nelson. Okay po, Pastor Yes, Nelson. Salamat Pastor sa pag-host. Salamat po naman. Amen. Announcement lang ako, Pastor. Sige po, Pastor. Mga kapatid, patuloy po nating imbitahan ang ating po mga church leaders na mag-join po. Maraming po salamat sa inyo. At least tumataas po tayo, 17. Dati 90, 150, 160, 175. Maraming salamat po sa inyo mga kapatid. Patuloy po nating akayin ang ating pong iglesia, ang ating pong mga church officers na dumalo sa daily spiritual empowerment mga kapatid. Matiyak po natin sa teritoryo ng CLPM na lahat ng ating pong mga leaders ay talagang spiritual ang kanila pong buhay mga kapatid. Pangalawa po, meron po tayong church officers orientation. Sa Sunday na po ito, virtual po ito, mga kapatid. Lahat po kaya po itinalaga ng CLPM ng office na virtual para kahit sa ang sulok po ng teritoryo ng CLPM na lahat ng mga officers, ilalaan niyo po yung pong isang araw po ninyo sa Sunday po ito para po sa atin pong orientation. So yung pong hindi pa po nakaka-register, marami pa po sa atin ang hindi nakaka-register, mag-register po kayo. Tanungin niyo po sa pastor yung link para po makapag-register po kayo. Meron po itong mga breakout sessions mga kapatid. Ilalagay po tayo sa isang room, breakout rooms na lahat ng by department po ay nandoon po mga kapatid. So, ipinopromote ko po, kung hindi pa po kayo nakaregister, mag-register na po kayo. Pangalawa, sa ating po mga pastor, sa ating po mga head elder, encourage na po natin ang ating po mga church officers na mag-join po, dumalo sa ating pong church officers virtual orientation po. Sa Sunday po ito, January 18 po mga kapatid, mula alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Dito po wala na po kami nakikitang dahilan na hindi po makadadalo dahil ito po ay virtual na po. Kahit sa bahay lang po kayo, nasa sasakyan, pwede po kayong mag-join po mga kapatid. So yun lang Pastor Junel, just to remind everyone that DSE is designed to all church officers, leaders, and also our tawag to yung ating pong church officers virtual orientation po. Kailan po ito? January 18. Maraming pong salamat sa inyo. Thank you very much, Pastor Nelson. Ayan mga kapatid, inote niyo po ang lahat ng mga announcement na ito. Okay? Ayan, so punta na po tayo mga kapatid sa ating... Brother Melvin. May tanong ako kay Pastor Nelson. Pwede kaya? Sige po. Pastor, breakout session, paano yung multiple position na kagaya ko? Paano kung atingin yung katawan ko sa mga ibang rooms? Mamimili na lang muna kayo ng pinaka-major function niyo. Meron naman po sa umaga, kung halimbawa kayo po ay treasurer ngayon, meron naman po sa hapon po yun. So yun po yun, hindi po yung major position ay nakalagay lahat sa umaga. Pero di po sa hapon ganon. Sige po. Salamat po sa paglilinaw. Salamat po. Alright, thank you very much po. So dadako na po tayo sa ating statement. Yan. Ready? 1, 2, 3, go! Mission statement. Make disciples of Jesus Christ. Loving witnesses. Proclaim to all people the everlasting gospel. The free angels return. Amen. Okay. Yeah, Guided by the Bible, the Holy Spirit promises this mission. Christ-like communicating, discipling, healing, and serving. CLPM vision. Every church a missional. I think, I talk, I act, I plan, I LPM will go. We will go.
Amen. God first morning. First morning. Okay, Pastor. First morning. Sa ating benediction, si Pastor. Pastor Joey. Pastor Joey. Kapatid, sa inyo po. Ang ating pong lahat ng naging participants. God bless Ang us. ating pong benediction passage Lionel, ay thank you. matatagpuan sa Judas chapter 1, 24-25. Sa kaniya na may kapangyarihang mag-ingat sa inyo upang kayo'y huwag matisod at maiharap kayo na walang dungis sa harapan ng kanyang kalwalhatian na may labis na kagalakan sa iisang Diyos na ating tagapagligtas sa pamamagitan Hesus Kristo na ating Panginoon. Ang kaluwalhatian, kamahalan, kapangyarihan at otoridad bago pa man ang lahat ng panahon, ngayon at magpakailanman. Amen. 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 Pastor Rep and Joey. Thank you po sa lahat. See you po tomorrow. Good morning. Good morning. God bless po. Ingat po sa ating pong mga gawain. God bless po. God bless po. Janelle. Ingat sa biyahe Thank you po, Sister Tess. God bless po sa lahat. Amen. Happy Irma. Pwede po sa Facebook. Sa Facebook po natin. Mababa tayo ng 55. Happy Tani. Salamat din po sa mga nandiyan sa Facebook na patuloy na nakikinig kasama natin. God bless po. Madami tayo sa Facebook, madami. 55 Dito lang sa 34 sila eh. Lalaki pa yan bukas. Amen. Hello. Good morning. Good Okay po mga kapatid, at yan ang ating God First Morning and devotional sa umaga nito. Nawa ang lahat ay na-bless at patuloy tayong ini-invite bukas na muling makisangkot at ma-bless ulit bukas na umaga. God First Morning po sa ating lahat mga kapatid.